Sa isang bayan sa Visayas, may gintong hindi hinuhukay, kundi sinisisid. Pero mabigat ang kapalit. Sa ilalim ng dagat, malamig. Malakas ang alon at agos. At madilim. Mabigat doon. Parang hindi ka makakilos dahil ang pressure, hinawakan ka sa ilalim. Minsan ang makina, mayroong nasira. Wala nang hangin sa ilalim. Apat ay wala. Patuloy ang gawa. Umaasa. Makakuha ng mga hinahanap namin na ginto. Sa bahay ni na Tatay Sever, maagang nagsisimula ang trabaho. Kasama niyang gumayak ang buong pamilya ngayong araw. Saan kayo pupunta ngayon, Tay? Doon sa gigintoan namin, magiginto kami sa Kaingin. Pagka meron ng eskwela ang mga bata, kami nilang dalawa. Ngayon, apat kami. Kasama sila. Tulong-tulong. Ready na ka dati? Ready na ba ka? Kaya magpunta. Malakas ka ngayon. Malakas ang katawan, walang meron masakit. Kamtok sa ninyo ako sa purong amore. Okay, purong na lang nasa. Ka, init. Lakaw na ta. Punta sa init. Ikaw man ulang sarado ng pana. Sarado ng pana. Sa komunidad na ito, hindi sa bundok matatagpuan ang mga minahan. Kundi sa dagat.
Pagdating sa kanilang pwesto, isang mabilis na agahan ang pinagsaluhan ng pamilya. Pagkatapos, naghanda na si Tatay Sever. Ito, helmet para ang bato hindi matamaan ang ulo. Helmet. Ito, guantes para ang kamay hindi masira ang kamay. Ito para sa lamig, hindi ng lamig ang ulo natin. Tatabla ng lamig na hindi na tayo makapag-isip ng mabuti dahil malamig na ang ulo natin. Kompresor lang ang ginagamit ni Tatay Sever para makahinga sa ilalim ng dagat. Sa manipis na hose na ito nakasalalay ang kanyang buhay. Upang hindi ito maalis sa ating katawan, sa ating ngipin, nakatali. Kung mawala, gamitan ka niyan. Madaling hanapin ay hindi mawala sa ating katawan. Sa edad na 65, ang lakas ni Tatay Sever hindi na tulad ng dati. Pero bumabalik pa rin siya sa dagat hanggat kaya pa. Mag-isa sa ilalim si Tatay Sever. Walang ibang aasahan kundi ang sarili sa mundong hindi para sa tao. Mabigat kami na linagay sa aming katawan, halimbawa bakal, upang makalakad kami, makapatungo kami doon kung saan kami magtrabaho. Mahigit 10 dipa na ang kanyang sinisisid. Sa paglipas kasi ng panahon, palalim ng palalim ang kailangang abutin para makakuha ng ginto. Dahil yung mga bato, inaalis namin yan. Pag yan na lang sila natira, mga sana ang gravel, yan ang aming kinakandos ng aming pala na malaki, mabigat yun. Ginaganyan namin. Tapos, iano namin yan sa sako.
ginawa namin yan na hagdanan, kabilya yun. Madulas kami kapag mayroon na kami dalang mabigat dahil yung mga putik doon at saka yung bato, ma-landslide. Ilang beses nagpaakyat baba si Tatay Sever sa minahan. Habang tumatagal, palabo ng palabo ang tubig. Memorize na namin yun kung saan yung daadaanan, patungo kami doon. Mayroon kang mga tanda sa pag ano mo dito, kapa, mayroong bato, ito ang daanan patungo doon. Ang mga bato nandoon na sa aming balde at saka yung mga basket. Linagyan namin yun ng hangin. Yung hangin yung magpagaan sa kanya upang madala namin siya doon dahil sa pamagitan ng hangin. Matapos ang 3 oras ng pagsisid, nagpasya ng umahon si Tatay Sever. Hapong-hapo ang minero. Medyo may edad na rin po kayo. Tingin niyo ba kaya niyo pong magtagal sa trabahong yan? Yan ang aking na-obserbahan sa aking katawan na hindi tulad nung dati. Kaya control ko ang aking katawan. Lubhang mapanganib ang ganitong uri ng trabaho. Ang diver na kasama namin sa team, manghang-mangha sa sinusuong na panganib ng mga minero. It's really unsafe. It's very obvious naman na talagang hindi sila na-educate in terms of dealing with pressure underwater. So nakakaawa rin kasi for sure will take a toll on their body pagdating ng panahon. Tsaka may mga nakita tayo mga malalaking mga bato na Malalaking boulders. pag madaga ng Talagang isa pa yun. Oo. Isa pa yung sobrang nakakatakot. Baka Konting mag-collapse lang, din yun. Baka mag-collapse, matabunan pa yung mga tao na nagtatrabaho doon. Ang bigat. Ang mga bato at buhangin na hinango ni Tatay Sever, sila Nanay Roselita at ang panganay na si Seba ang nagbabanlas. So yung ginto po nandito na mismo sa Oo, titingnan ko muna kung mayroong laman. Makita naman kasi dito. Makikita mo na dyan? Kita. Kung mayroong dito. Minsan maliit. Kaya salamat po yung kahit maliit. Sa dulo. Ano niyo po malalaman kung Ito. Yun, yun.
yung mga makinang na yun. Oh, yung Ito yellow. yun. Yan. Mayroon palang laman konti. Wow. Yun, liit pala, no? Maliit. Mga ilang milligram to, tingin mo? Mga isa. Abot na isa. 1 milligram. Lahat-lahat na yun. So, Oo. pagsamahin. Pag nag-ipon-ipon, magkano yung 1 milligram? 500. Yung mga utang namin sa tindahan, nakaw, pero magbayad na kayo. Sandali lang, wala pa rin kita. Yung utang namin, 1,000, yung kita rin 500, paano naman? Sa isang luma at abandonadong paaralan, nakatira sila Tatay Sever ngayon. Tumika sila dito kasama ang iba pang pamilya noong 2021 matapos mawasak ang kanilang bahay ng bagyong Odette. Hanggang ngayon, bakwit pa rin sila. Kamusta anong pakiramdam mo tayo pagkatapos mag-dive? Meron konting pagod at gutom at saka meron konting lamig. Yan ang dinanamdam. May sakit ka ba ngayon? Ano? May sakit ka ba ngayon? Wala. Eh, uminom ka ng gamot ah. Ha? Uminom ka ng gamot. Wala man akong sakit. Uy, ba't ka uminom ng gamot? Sa sipon? Oo. Aw. Oo, may sakit ka. Ang konti lang. Dito po kami naglalaba. Tapos ano naman namin dito kasi wala kaming yung Walang drain. Walang drain. Oh, pagkatapos So nililimas nyo na lang yung tubig. nililimas na lang namin tapos dito na lang kami nagluluto. Gamit na lang kami ng panggatong namin. Ako pang nanggagatong doon. Pumapasaan ko pa. Ano po ito? Karton lang? Hindi, yung mga kahoy na Naipunan ng kahoy. Oo, yung sinisiba ko kasi ako ang nagsisiba. Akin talaga lahat akin. Dito yung higaan namin, tapos yung sa mga anak Madilim ko. po, no? Walang ilaw. Isa lang kasi, tapos pakisuyo pa kami. So hindi po kayo... Wala talaga kaming kuryente. Wala lahat. Tingin niyo po ba makakalipat pa kayo ng bahay? Iwan ko, hindi ko po alam. Wala, ba't kayo umiiyak? Kasi ako mapagsabihan sa yung sama ng loob ko eh. Kasi isang senyo, 2 bata. Nagdasal ko sa Panginoon na sana bigyan ako ng malakas na kapangatawan. Yung inisip ko sa ngayon, yung anak ko na 2, sana makapagtapos. Kasi pangarap talaga niya. May dahilan mangamba si Roselita. Sa trabahong ito, may mga hindi na nakakauwi. Meron ba mga nalulunod dyan? Nung dati, meron na ano ang makina niya, nasira. Hindi na naubusan ng hangin. Wala na siya dahil ang kanyang pabigat, hindi niya nahubad doon. Matay. Nawala na. Sa peligrosong mundo, ito ang panangga ni Tatay Sever. Isang marka sa kanyang noo. Pakikwento nga sa akin itong tattoo mo sa noo. Ba't meron kang ganyan? Yan tato. Ang epekto dyan, ang salita ng Panginoon, di ka na mamatay. Manatili ka ng buhay. Ikaw ang totoo na ligtas. So ano yun? Parang protection sa'yo? Proteksyon yun. Pero hindi lang sa ilalim ng dagat nanganganib si Tatay Sever. Dahil ang kanyang pagmimina ng ginto, labag sa batas. Nung nandun po tayo, napansin ko marami po sa mga kasamahan nyo dito takot sa huli eh. Takot rin. Oo.
Tatakbo yan sa kabukiran saan ng kakahuyan kung mga puno doon nagtatago. Kayo po ba nahuli na ba kayo? Wala. Wala pa. Wala ko nahuli. Hindi man ako tatakbo. Magtanong na, tatay, bakit nandito ka? Anong ginawa mo dito? Walang ibang trabaho, sir. May dahilan kung bakit binabantayan ang pagmimina sa ilalim ng dagat. Ito ang nakataya. Ang mayamang karagatan sa paligid na isang marine protected area. Tahanan ito ng iba't ibang uri ng nilalang mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki. Ang sarap makita ng ganitong klaseng tanawin matapos masaksihan yung nangyayari sa minahan. At the same time, ma-realize mo kung ano yung nakataya at kung bakit malaking usapin ngayon kung dapat na bang ipagbawal talaga at pigilan yung mga nagmimina sa ilalim ng dagat. Pero paano mo pipigilan ang pagmimina sa isang lugar kung saan halos lahat umaasa rito para mabuhay? Ay, nangunguha sila ng bato, sir, tapos ipaprocess nila yan, dudurugin. May ginto rin yan? Yes, meron. Talaga? Meron niyang ginto. Ayan yun sila. Dito sa may baybayin, may mapupulot din silang mga bato na may mga gold. Oo. Ginagawa ng mga bata, yung mga bata na nag-aaral. Oo. Kasi pang ano nila, pang extra income. Oo. Pambaon, pambili ng mga school supplies. Oo. Tapos may mga matatanda na rin. Ito po yung dati namin barangay hall. 2 beses na itong nasira, sir. Dati sa landslide, tapos inayos, tapos ngayon sa audit na naman, hindi na talaga naayos kasi walang budget. Ang dami niyo palang pinoproblema dito, no? May Marami, sir. bagyo, may Ang landslide. dami, oo. Lalo na pag ulan, palaging nagla-landslide dyan. Ang paulit-ulit na kalamidad sa bayang ito nag-iwan ng malalim na marka sa mga residente. Ano po yung naging epekto ng bagyong Odette sa mga kababayan natin dito? Malaki, sir. Oo. Kawawa talaga yung mga tao noon. Yung bahay talaga dito, talagang sirang-sira. Tapos sa bukid naman, walang mapagkukunan kasi yung mga niyog sana, yung pagsasaka na pinagkukunan ng mga tao, wala rin, sira. Hanggang ngayon, hindi pa talaga nakaka-recover? Hindi pa naka-fully recover. Dito sa amin talaga, sir, mga nasa 80% kung nagmimina. Talagang naaawa ako sa kanila kasi alam ko naman po kasing naghahanap buhay lang sila para sa kanilang mga pamilya. Kaso, bawal naman talaga yung sa dagat. Kung biglang ipatigil yan, halimbawa bukas, Nako. stop na. Iwan ko lang. Talagang magugutom yung mga tao dito. Ano na ipapaaral sa mga anak nila, anong ipapakain. Kung talagang ipinagbabawal nila yung pagmimina, sana may maibibigay sila ditong alternative na solution para sa pangkabuhayan ng mga tao. Para maintindihan kung saan lulugar ang mga minero, dinala namin ang tanong sa Mines and Geosciences Bureau. So reclamation in that area, hindi yung... Paliwanag ng ahensya, wala talagang puwang sa ganitong uri ng pagmimina
lalo sa isang marine protected area. Yung enforcement naman, pinapatigil natin sila dahil sa safety tsaka environmental concern. Pero yung economic condition nila, naunawaan naman ng departamento yon. May posibleng alternatibo. Ang gawing legal ang small-scale mining sa lugar, pero hindi sa ilalim ng dagat, kundi sa lupa. Doon sa ating mapa, yung buong stretch na yun ng isla ay mineralized siya. Ang gagawin lang natin is hanapin kung nasaan yun at ipopropose natin na Minahang Bayan, tuturuan sila ng mga mining method, na safe mining method, pati yung processing, paano kukuha. Magtatakda raw agad ng konsultasyon ng MGB sa mga residente. Kasabay nito, ang isang pangako. Yung aming regional director doon, uumpisahan niyang puntahan yung area para kausapin yung mga small scale miners natin doon at tutulungan sila. So hindi po muna sila uhulihin? Ay, hindi muna sila uhulihin. Okay. Habang wala pang malinaw na plano sa pagsasaligan ng pagmimina sa kanilang komunidad, kailangan pa rin makipagsapalaran sa dagat ni Tatay Sever. Sa ilalim ng tubig, minsan maligaya, minsan malungkot. Minsan malaya. Ako lang isa minsan, meron akong marinig na magsigaw na tao ng "Uy! Uy!" At saka yung tulad ng nagmaso, tulad ng nagbuso na ng hangin ganyan, magsagitsit mo yan. Hindi man natin nakikita sila, bahala na kayo kung ano kayo. Sa aming iba, multo. Hindi naman natakot kasi sanay na. Ito po yung nag-process ng gold. Binibiling po namin to. Tapos bababulin. Paano niyo po nahanap yung ginto sa ganyan? Pag binibiling, Oo. para yung ginto nandyan na sa ilalim, maalis yung mga wis. Yung natira, yung itim na lang na yung margaha. Saka nandoon yung ginto. Bakit yung ginto naiiwan dun sa
Kasi mabigat yung ginto. Andiyan na yan sa ilalim. Mahirap ba yung ganyan trabaho? Mahirap din. Sanay na lamang kasi araw-araw yung gawa na. Mayroon konti ito. Ano po yan, Nay? Sogi. Mercury. Asogi. Mercury. Ito kasi yung manghuli ng ginto para mabuo. Ito, iyan kung pabuo. Tinatanggal niyo yung buhangin. Tinatanggal yung buhangin. Tapos lanisin bago yun isala. Kasi marami pang bato. Matapos ang magkasunod na araw ng paggiginto, ito ang gantimpala nila Nanay Roselita. Yun eh, ginto na ba yan o may halo pa yung mercury? May halo pang mercury, lulutuin pa kasi yun. Didilaw din yan pagkatapos. Yung ganyang karami, mga magkano yan? Mga dalawa lang ito, 2 miligram, 2 miligram sana. 1,000? Oo, kung 500 ang 1 milligram. Maabot din ng 2 miligram. Gaano katagal niyo po pinag-ipunan yun? 2 araw. Pagka-uwi, agad dinala ni Nanay Roselita ang naipong ginto sa kanilang buyer. Ayo! Baligya ko anay kayo. Man sila ni kuan ang gamay ba? Ikaw rin kuan luto. Tapos yung bayad mo is 1,000. Salamat po. Kumusta na? Magkano ang kinita niyo? 1,000 lang yung kinita ko kasi yung ginto ko 200 milligrams lang kasi yun. 1,000? Opo. Magkano po ang utang ninyo? 1,000 kapin. 1,200. Tapos yung hindi ko naman magbabayad ko ngayon para kalahati lang. Kasi wala na po kami pambili ng pagkain kung iubos ko yung pagbayad. Nang Delia, andaman na itong akong utang. Kay, andaman itong listahan kaya bayad ako. Oo, yun lang ngayon. Marami pa raw utang sila Nanay Roselita sa ibang tindahan. 452. Pero kahit papaano, nabawasan na ang isa. 452 ang natira sa kinitang pera ng pamilya. Masaya rin kahit konti na kapag bayad rin. Baka bukas o ilang araw makaimpasa rin. Pagka wala pong utang, babalik na naman. Ganun lang yung buhay namin, utang bayad. Ganun lang yun. Ang importante, malakas yung pangatawan natin. Panandali ang ginhawa ang naibigay ng ginto. Pero sa bahay ni Tatay Sever, may mas malaking pangarap na pinag-iipunan.
Na ato po yung pag ano ko nung grade 6. Ato naman sa amin ato ng dalawang kapatid ko. Kina ganito kayong ano nung grade 7, grade 8, tas na yung grade 9. With high honor po. Wow! Ang iba dito ano natapon na ni mama nasunog. Bakit? Natapon na kasi hindi ko kasi ano nung una hindi ko tinago nung una. Ginaliwala ko lang ngayon ko lang pag ganito na kailangan kong Itabi, no? itabi, oo. Kapag daw ka sa Dalampasigan, nakikita mo si mama at papa nagtrabaho, ano naisip mo? Naisip ko talaga na kailangan ko talagang magsikap ng pag-aaral para balang araw makabawi rin ako sa kanila. Makabawi? Makabawi. Ano kasi ka na, Okay lang. Okay lang yan. Mahirap ang buhay dito, no? Ano, iyak. Iyak. sabi ni mama na kailangan daw namin mag-aral na mabuti para lang daw sa aming kinabukasan, pero ginagawa ay nagsikap talaga kami sa pag-aaral para rin sa kanila at para maayahon din sa kahirapan balang araw. Proud ka ba sa magulang mo sa ginagawa nila? Oo, ang hirap ng nila ng mga trabaho nila tapos todo pa rin kahit na ang hirap. Tapos kami pa ng kapatid ko masyado pang makulit, magastos, ganyan. Tapos si mama todo pa rin kahit ang hirap na ng buhay. Ang swerte ko nga kasi sila yung naging magulang. Hindi namin yan proud dahil gusto namin magsunod sa batas. Yan ang gawa na tama. Pero walang binigay ang batas para sa amin dito na walang mga hanap buhay. Na yan ang hanap buhay. Magsalita lang sila na hinto kayo dahil illegal. Oh, anong gagawin namin? May pakiramdam po ba kayo na parang lumiliit yung mundo ninyo kasi nauubos na yung ginto na kinukuha nyo tsaka pinagbabawal na yung pagmamay? Oo. Yan ang aming iniisip na anak ko, napakahirap. Wala nang hanap buhay natin dahil hapit nang maubos at malalim na rin. Di na makaya ng sarili ng divers na magpunta pa doon sa ilalim. Ngayon natatakot pero wala mang magagawa. Kahit mayroong pagkunting kaya, kakayanin rin. Markado na ang trabahong ito ng panganib at walang katiyakan. Pero para kay Tatay Sever, sa ngayon, ito pa rin ang daan pauwi. Ako si Atom Araulio. Magandang hapon.